Good day, ako pala si Captain Jonathan D. Octa ng 66 Infantry Kabalikat Battalion, 10 ID Philippine Army. Bali, kwento ko lang yung naging simula ko ng from nag-apply ako ng pagiging sundalo at naging officer dito sa Philippine Army. So, way back 2015, nag-graduate ako ng Bachelor of Science Computer Science sa Mabini Colleges, Camarines Norte. At naging cadet officer ako ng ROTC namin sa school sa Mabini Colleges. At natapos ko yung aking kurso at yung pati rin yung aking pagiging cadet officer. So, fast track, bali nag-apply ako ng pinagpatuloy ko yung aking career sa pagiging officer. Nag-apply ako ng Probationary Officer Training School sa Army Training School sa Camp Priego, Tansa, Cavite, at nakapasok ako at nakatapos ako ng Probationary Officer Training Course, Class 43, 2016. So, heads up sa mga Class 43 ng POTC. Dito ako ngayon. So, after ng aking school sa POTC, nag-apply naman ako ng officer candidate sa Officer Candidate School ng Officer Preparatory Course, kung saan kaming mga commission na reserve officer ay pwedeng mag-apply sa Officer Preparatory Course. So, that time, pinalad akong nakapasok at nakasama ako sa class ng OPC 67 2016, Lakan Lawig. So, heads up sa mga members ng Lakan Lawig. So, sa loob ng 8 months, hinubog kami na isang leader na magli-lead sa mga kasunduluhan sa area natin. So, in 2018, bali, na-deploy ako as first assignment ko dito sa Davao Region na as second lieutenant dito sa Davao Region 11. So, ang first assignment ko na unit is yung 103rd DRC. So, sa 103rd DRC, dito nag-umpisa yung PL time ko as cutting edge ng aming unit ng Philippine Army. So, during PL time ko, dito ko na-experience yung talagang totoong combat leaders, kung paano ka magdala sa hindi mo kilala na tao at bago pa lang sa isang area. So, nandito na mold yung aking leadership skills sa tulong na rin ng mga subordinate, ng mga senior NCO, sargento. So, yung first assignment ko dito sa Davao Region, dito sa area ng Bukidnon, San Fernando, dito yung which is yung 103rd DRC kasi is kung saan yung focus area ng 10 ID, doon yung deployment namin. So, nagkaroon ng division operation dito sa area ng San Fernando, Bukidnon last 2019 year. Remember na kasama namin yung ibang unit at lalo na yung Ranger Company ng SRC 5, SRC 5th SRC na ang So, mention ko lang si Bok Sabino, yung naging kasama ko na platoon leader ng Scout Ranger 5th SRC. At ang kanyang XO nila noon, si Sir Ligada. So, sila yung mga kasama namin noon during that time na kinoconfront namin yung Guerrilla Front 55. Si ano pa noon, ang secretary pa noon si
Marikit. Siya yung barang ano namin nun. So sa area ng Bukidnon, San Fernando, so nagkaroon kami ng operation. So kasama namin yung PIP SRC. So magkakaiwalay kami na area. So yung area nila dito sa part ng northern ng Mount Pantarong Range, sa baba ng Pantarong Range. So that time na kami ng CO ko at ako yung PL, so ako yung main effort sa area na yon. So may binigay na intel report yung sa 10ID operation na isang sitio na meron daw masa. Saan doon yung mga ibang membro ng SRC5 na naglagay sila ng supply at may mga tinagong baril. So that time, nag-LD kami. Ang LD namin si gabi. So magdamag naming nilakad, inakyat yung kabundukan ng dito sa part ng Pantaron Range. At dinikitan namin yung aming target objective. So hindi pa umabot kami doon, 2 days na bago namin na-hit yung first objective. And then yung pagka sunod na araw, within one click na lang, nandun na kami sa posting. Kumbaga may na-hit kami na isang posting ng kalaban. At yun, nagkaroon kami ng konting plano kasi hindi naman basta-basta pwedeng pasukin agad yung area. So kailangan talaga ipagplanuhin yung pagpasok sa objective. Lalo na yung objective namin is positive siya na info. So that time, ganitong oras, mga alas 4, alas 3 ng hapon. So ako yung main effort ng CO ko. So yun nga, na-hit namin yung posting ng kalaban. Nakala namin is posting lang talaga. Pero pagka clear namin sa posting na yon, na malaking kampo na pala na inalisan ng grupo ng mga NPA. So pagka-search namin, mayroon pa pala sa pinakalikod kung saan nandun yung main body. Main body, yung saan doon nakita namin yung parang headquarters nila. Mayroon mga kanya-kanyang higaan, kubo. At saka mayroon parang doon pa sila nagsasalo-salo sa tapos mayroon part na doon sila nagkakandak ng medical mission at mayroon part doon din sila nag-training. So yung nakuha namin na unahan pala is yun pala yung posting nila na kung saan kung mabangga nila ng tropa yun yung magi-entertain at magde-depend habang yung main body nila is magi-exit sa kanya-kanilang exitan. So doon namin na-assess, pagka-clear namin doon, napakalaki na nila na more or less siguro 60 yung kasya doon na tao. Kasi doon pa lang sa area is may mga designated na nandito yung medical mission, nandito yung training ground nila at nandun sa likod yung meetingan ng mga leader nila. So hindi pa doon natapos yung aming pag-scouring. So nakita pa namin doon yung mga pinagkainan pa nila na more or less yung araw is mga 3 to 5 days lang nila inalisan yung area na yon. So prior that, nagkaroon kami ng sitrep report sa TCP na ganito yung nakuha namin na kampo ng kalaban. So
ngayon, na-report ko sa CEO ko na, sir, ito yung ganitong Gold Charlie at ganitong ano yung nakuha namin na kampo. So, ngayon, nagkaroon uli ng assessment sa area ang TCP na nandun talaga yung kalaban. Is ano pa lang, more or less, 3 to 4 days pa lang na kakaraan, umalis na sila. So, that time, nagkaroon uli ng assessment. Doon na tanto nila na yung kalaban is nandun lang sa area. So, nagpatuloy yung aming continue ng mission. So, yun na, binigyan kami ng isang location kung saan yung sityo, isang sityo sa gitna ng kabundukan ng San Fernando Bukidnon ang pinahit sa amin, pinaklear. So, nag-move kami, nakarating kami ng sityo is around 4 p.m. na. So, nangyari, bago kami pumasok sa isang sityo, so, tinignan na muna namin yung area kung saan kami papabor. So, ganun, pagpasok namin, winelcome kami ng mga tao doon, ng mga taga-sityo na yon. And then, doon na kami nagpalipas ng gabi. Tapos pagka umaga, the next day, nangyari ang searching namin. So, kasi sa intel report is nandun yung mga iniwan na baril at kagamitan ng mga kalaban. So, nangyari yon. Nagkaroon kami ng pulong-pulong. So, sa DRC kasi hindi kami nakakapag-conduct ng ganun, ng mga ganun. Pero ginawa namin ng pulong-pulong, tinapok namin yung mga tao, yung lalaki, babae. So, lahat sila. So, ganito yung situation, pinaliwanag namin na nandito kami as hindi lang para sa kaayusan. Yun, pinaliwanag namin kung ano yung aming intent at mission doon. So, during that time ng pulong-pulong, nagkaroon ng mga konting paliwanagan. Then, after that, sa isang kubo na tinutulugan o tinambayan ng aming tropa, ng aking ako sa akin na squad yun. So, accidentally, na parang nakita niya na may mga papel-papel doon sa gilid ng kubo. Kasi, tapos, nakita niya na may isang bala na R4, M14. So, 7.62. So, doon siya nagtaka, yung team leader. Kapagandahan nito, yung team leader, hindi siya na-burn out. Kundi sinabi niya muna sa akin, sir, ganito, may nakita kaming isang bala at saka mga ebidensya, mga materials, doctrinal materials ng kalaban. So kami, sa part ko, kami lang yung nag-usap muna and then continue searching. Hindi namin pinahalata doon sa may-ari ng bahay. So nagkunti ko, positive talaga. May mga doctrinal materials ng kabila. So that time, pag gabi na nun, kinausap ko yung CEO ko, sir, ganito, may nakita kami na mga documents. So sige, muna natin to, searching muna tayo. So ganun nangyari sa amin. Kagandahan nito is hindi na burnout, hindi nahalata ng taga doon na pala namin na compromise namin na may tinatago pala itong sityo na to, yung bahay na yon. So pagka umaga, nagkaroon uli kami ng kulong-kulong at saka ng consolidation. So sineparate namin lahat, binilang namin yung mga lalaki, babae at saka mga bata. So ensure namin na walang nakahalo na so kinilala namin kasi meron kaming mga kasama na katribo din nila sa area na yon. So nagkaroon ng searching hanggang sa umabot kami sa vicinity ng bukid na yon. Nagkaroon kami ng scouring, ako yung pina-scour ni CEO. So that time ng na yon is may isang lumapit na bata na yun nga meron siyang
isinumbong na baril. So ganito meron sa kanya ipinatago na isang garan na kuan, at saka merong isang 12 gauge shotgun. And then doon namin na discovered na rin yung mga other materials, supplies ng kalaban. So yun nga, nagkaroon kami ng pagkakataon na pinakita namin sa tao, bakit meron kayong mga gamit na ganito sa inyong sityo, na which is ang meron lang naman ganun dapat is yung mga kalaban. So positive, nalatag namin sa kanila itong mga ebidensya para kita nila na ito yung mga gamit ng doktrinal na gamit ng kabila. So nakita nila yon. So parang iba hindi nila alam, pero yung iba siguro may alam dun. So nangyari yon, nag-scouring kami sa area, sa vicinity, hanggang sa pumaba na kami ng creek o kung saan yung ilog. That time na yon, may nag-guide sa amin, yung parang pinaka-tribal leader nila. So hindi daw yung tribal leader nila, yung sabi ng doon, isa sa nakakatananda. Siya lang yung parang inappoint nila. So habang ginaguide kami pababa at sinamahan niya kami, may isang nagkaroon ng series of encounter ng putok dun sa nauna kong team. Kasi yung isang team pina-advance ko na, at saka yung main body ako is nasa kalagitnaan pa ng pababa ng ilog. So nagkaroon ng putukan. So nagradyo ako agad. Team 1 ang sabi ko. Team 1, anong situation diyan sa baba? Sir, nandito yung hinahanap natin. Sabi niya. Sir, sila more or less 7, sabi nung team leader. So nagkaroon sila ng putukan, at the same time kami inassist muna namin saan kami banda papasok, kasi pababa kasi yung area. Pababa siya. So ngayon na tuloy-tuloy yung palitan nila ng putok, series of counter na sila. Sa report ng team leader is nagwi-withdraw sila isa-isa. So may remaining na naiwan. Isang isa sila nag-withdraw. So kami bilang platoon leader, pinilit kong madikitan yung aking na-engage na isang team sa baba para mas ma-assist ko yung area. So yun, nagkaroon ako ng pagkakataon na madikitan sila. At the same time, nakita ko yung situation. So yun nga, tuloy yung putukan nila doon. And then pagka pag-assault na, sabi nung sir, assault, natin sir, i-assault na natin. Sabi ko, wag na muna kasi nagre-reply yung kalaban. Tingnan na muna natin mabuti yung kung nandyan, mayroon ilan pa ba yung kanilang tropa ay isang kasamahan. So yun, nag-volume of fire kami. Yung isang team ko na nasa taas, kinuman ko na sila. Sabi ko, support kayo dito sa baba. 12 o'clock. So, ship fire lang kayo ng pakaliwa. Sabi ko sa kanila, sige, putok sila. Tapos, nagputok din kami. Yung team na nabangga. So, series of putokan na sila. Then, pagka wala nang reply, nag-ceasefire kami. So, assault kami. Assault yung team leader, yung buong team. So, pag assault nila, dandahan silang assault kasi yun nga, mailog kasi yun, bato-batuhan. So, hindi mo siya mamamaximize na sabay-sabay na pag-assault. So, parang move by bounds ang mangyayari. So, may mga malalaking bato. At
at saka at the same time ilog. So yun na daan-dahan. So pagka limpas nila sa area, may isang wounded and isang body count at isang recover ng M14. So that time na yon, yun yung naging resulta ng encounter. The same time, yung mga tao sa sitio, nagulat sila at nagulat sila sa nangyari kasi yun nga, nagkaroon ng series of encounter. So, salamat tayo dahil walang civilian na nadamay doon during encounter sa area na yon. Pero ang kwan doon is nilisan nila yung kanilang sitio dahil yun nga is baka maulit-uli at magkaroon uli ng enkwentro. So, ang kinatakot nila doon is baka madamay na sila. So, malis sila doon that time na yon. Iniwan nila sa amin yung sitio nila. So, may isang body count. Nangyari doon is pinalibing na lang ng higher unit kasi yun nga, due to hindi rin siya ma-travel ng malayo. Hindi na siya kayang i-travel kasi kung ita-travel namin siya ng malayuan, may possibility na mangamoy na yung body count. So, positive siya na member siya ng kalaban. Yung isa sa na body count namin. So, yun yung nangyari noon that time na yun during PL ko. At hindi siya kuwan siya. Masasabi ko na yung time na yon is best experience ko as bilang bagong platoon leader. Kasi although may mga lackings o lapses, pero sa susunod na mga siguro is mapapaghandaan ko na at dadagdagan ko pa yung aking paghahanda bilang isang bagong platoon leader. Ano yung mga personal mo na lessons doon wag tactics mga leadership? Yan. Ano yung mga personal observations mo doon na okay, ganito pala tong pinasok kong profession? Kasi computer science ka nga eh. Yes. Diba? Ibang level, ibang kwento ang computer science. Yes, sir. Although gaming, puro barilan, di ba? Pero ito, totoo na to, di ba? Yes, sir. Totoo na yung naging experience ko, sir. Kasi hindi lang pala yung simpleng magdala ka ng tao, hindi nasa responsibilidad mo yung buhay ng kasamaan mo. Kasi ikaw yung nagdidesisyon, ikaw yung nagkukuman sa kanila. So, ibang-iba nung that time na civilian pa ako kasi yung civilian pa ako is okay lang na kasi hindi ko pa na-experience. Ngayon, real, sa reality is sama-sama kayo. Hindi kayo mag-iiwanan. Yun yung isa sa best naging experience ko lalo na kapag nasa area kayo. Na kumbaga hindi kayo maging solid yung samahan nyo na ganun. Siguro sa part ng pagiging civilian is hawak mo yung oras mo, yung time mo. Dito meron kang pinapahalagahan sa bawat minuto at oras at saka yung buhay ng bawat isa. Kasi ito live na to, live fire na to. Live na siya. Na hindi mo na siya pwedeng i-replay o balikan pa, ulitin. Ano ba yun? Di ba? Game over. Walang game over kasi game over. Walang replay agad. Oh, di ba? So, ano yung kwan mo nun na bilang isang profession na siyempre trained ka na, nag-ROTC ka, and then this is for itong tanong na to for the benefit ng mga Nag-ROTC. Nag-ROTC at saka magre-reservist, di ba? Ikaw, yung nadaanan mong ganyan na So, dito, doon pa lang sa level na yon na ROTC cadet pa lang o reservist, mo na,
ma-internalize mo na sa sarili mo na yung pinasok mo is ganito. Hindi ka mabibigla pagdating sa training, sa real training na talaga at saka sa totoong operation na. So, nung una pa lang, basa-basa ka pa lang, nagbabasa ka pa lang theory. Pero pagdating na sa time na ito na pala yung madali mo na siyang maintindihan yung ganitong buhay ng pagsusundalo. Hindi lang pala sa nakikita mo na simpleng pagsuot ng uniform is nakikita mo yung volunteerism at saka patriotism na pag pumasok ka ng pagsusundalo, hindi lang sa nagsiservisyo ka, kundi sa paglingkod na rin sa ating bayan at saka sa kapwa. Yung kapwa mo doon, yung nga lang, ipit yung mga civilian doon. Dahil Yes, sir. yung Sir. nga, Kawawa sila. Kawawa. Sige, Yes, sir. bakit kawawa yung mga civilian doon? Kawawa sila kasi hindi nila alam na ganun pala yung parang ginamit lang sila na sa ganitong pamamaraan. Yung intent ng kalaban is laban sa ating gobyerno na ginamit lang sila na pananggala, kumbaga pananggala or pang lang na maging siya manpower. Kasi doon sa area pa lang i-assess mo, doon nila nilalagay yung kanilang mga food supply, mga supply, gamit. Kapag nagkakaroon sila ng consolidation or meeting or kung kailangan nilang umalis sa area dahil nga may operasyon ng sundalo, doon nila nilalagay lahat yung nila. So parang nangyari is ginagamit nila yung masa sa sitio na parang kumbaga payong nila na kapag may mga ganitong operasyon ng sundalo, yun yung kanilang payong para hindi sila masundan ng sundalo ng gobyerno. Pero yung bilang isang member noon ang DRC kasi mga elite yan ng division. Yes, sir. Ano natutunan mo naman sa yung combat leadership sa NCO level noong mga panahon na yan, dito mga NCOs? Yung natutunan ko sa kanila, sir, yung bawa ako, sir, bago akong platoon leader, ginaguide nila yung bagong platoon leader. Sir, ganito ang natin, ang takbo ng operation. So, as platoon leader, sir, magkakaroon tayo ng decision making. Hindi lang ikaw na platoon leader yung masusunod sa lahat ng kundi kukunin mo yung lahat ng idea or tapos pagdesisyonan nyo. Kasi sa bandang huli, tayo rin yung makikinabang or magiging responsibility sa ganitong So yun yung natutunan ko sa mga NCO ko. Lalong-lalo na sila rin yung nag-encourage sa akin na, sir, magdala ka ng supply mo, sir, kasi gusto namin mag-ranger ka, sir. Sabi nila. SR Class 212, aho. Sabi nila na, sir, mag-ranger ka sa sir, para at least kapag nag-ranger ka na, sir, sarili mo yung supply mo at saka yung bigat na nararamdaman ng tropa is nararamdaman mo rin, yung sabi nila, sir. Kaya na-inspire ako doon na mag-ranger. Okay, yung next episode ni Ranger Jonathan Octa, yung pagre-ranger niya at saka yung matinding score niya.